Magandang gabi po mga ka-Tech Farm, no? Ngayon po, magte-test po tayo kung kaya po ba ng ating solar setup na pagganahin 24/7 yung ating load na PLDT modem at isang laptop na 19 volts. Sa ngayon po, ang setup natin is 160 watts na panel at meron po tayong 55 ampere hour na gel battery. So, pakita ko lang sa inyo yung aking setup at yung aking modem. Ayan, so ito yung ating modem. Ito ay PLDT dito kay F10. So ito po ay nasa 12 volts. Kadalasan yung akin pong user is nasa 10 to 15 users. Minsan tumataas, minsan bumababa pa din. At nandito naman yung aking laptop. Ito po ay Acer na laptop. Nasa 19 volts po ang kinakailangan niyang supply. At nandito naman yung ating MPPT. And so from MPPT itong color white na wire, from MPPT dadaan tayo ng maliit na panel board dyan. Ayan, tapos dadaan po ng switch, tapos pagpunta ng switch dadaan po ito dito sa ating meter at pupunta ulit dito sa ating board. Ngayon ito ang unang connection. Itong pula is positive, itong black is negative. So papunta yan dito, ayan, sa baba. Ito pupunta yan dito. Pupunta yan sa ating step up converter, which is nag step up tayo ng from 12 volts, ginawa nating 19.1. So pupunta ngayon yan doon, ayan. Pupunta na ngayon yan sa laptop. Ngayon, para naman masupplyan natin yung ating modem, nag-jump po tayo from dito papunta dito. So ito na ngayon ay positive. Ito naman mula dito papunta dito at para ito sa negative. At ayan, nag-connection na kagad tayo. So nilagyan natin ng label para hindi tayo malito. Red para sa positive. Ayan, paakyat yan dito sa modem. Ayan. Mapapansin nyo nakabukas yung ating modem, so ayan yung kanyang cover na sa likuran na PLDT. So ito kasi naka external antenna yan. Ayan, mapapansin nyo pupunta yan sa labas. So yan yung ating setup ngayon. So inumpisahan pala natin yan mag test ng yung battery. Nakalimutan ko nang i-record kung ilan yung laman nun, pero nag-start tayo ng 5 PM 5 ng hapon kanina. Tapos I think yung battery is nasa 12.7 volts. So check natin ngayon kung ilan na ba yung natitira. As of now, ang oras po natin ngayon is nasa 2:22 ng madaling araw. So ito-test natin yan hanggang sa umaga, hanggang sa unang araw at 2 days and so on. Okay, so ayan, kung titingnan natin yung ating meter, ayan, nasa wait lang, 9 hours na po tayo at yung ating amperahe po na nakakain is nasa 8.86 na po. Balikan lang natin ayan, 8.86 ampere hour na po yung ating nakakain. So ayan, dito rin po sa recording natin na-reset din po lahat yun. So sa ngayon meron pa tayong 12.4 na battery load. Mapapansin nyo rin po medyo para bakit mas mabilis ata siyang nag-drop yung voltahe ng ating battery. Yun po kasi ay nag-charge din po ako kanina ng aking cellphone dahil ito po ay malulobat na. Syempre para naman po makatipid tayo sa kuryente, meron naman po tayong solar. Yun na lang rin po ang ginamit ko na pang charge at i-charge ko rin po itong ating vacuum, which is ito po ay nasa 5 volts pero ino-convert niya po yung 5 volts into 9 volts. So hindi ko na po nasukat yung kanyang amperes kung gaano ba siya kalakas, pero I think na-charge ko po siya ng 2 to 3 hours. Tapos itong cellphone naman mga nasa 2 hours ko na po siyang i-charge kanina.
So ayan, so mamaya naman po mga alas 6 po ng umaga, titignan po ulit natin yung ating MPPT kung nakakuha na ba tayo ng charge mula sa araw, at kung gaano na ba kaliwanag sa labas pagka alas 6, at ayun, kung ilan na ba yung voltahe na kaya niya ibigay sa ating battery, yung ating MPPT. Okay, I mean yung MPPT pati yung solar cell, ilan na ba yung kaya niyang ibigay sa ating battery, at kung aabot ba tayo ng umaga na hindi namamatay yung ating modem at yung ating laptop. At kapag hindi nangyari yun, meaning pwede pa tayong magdagdag ng isa pang device, at yun na naman po ang ititest natin. Okay, sige po, mamaya na lang po ulit. Ayan, time check naman po tayo sa ating solar. Ngayon po ay 5 AM na po ng umaga at nakaka 12 hours na po tayo mula nung tayo ay nag-start ng mag-testing, 5 PM ng hapon, at ngayon 5 AM ng madaling araw. So ilan na nga bang nakakonsumo natin? Ngayon po meron nun tayong 11.60 ampere hour. So for 12 hours na po tayong, almost 12 hours na po, for 12 hours na po tayong nagpapatakbo ng ating solar setup. At so far, ang voltahe natin ay ganun pa rin, 12.4. Mula nung last nating sinukat, nasa 12.14 po iyon. At itry naman natin i-check ang ating battery. So itest na natin direct sa battery kung ilan nga ba ang laman na itong battery na to. Kanina sa MPPT ang nakalagay is 12.4 volts na lang ang meron. So test natin dito kung may pagkakaiba ba. Ayan, so 12.41 nga ang voltahe ng ating battery. So malapit na itong, ay hindi, mataas-taas pa yan, yung 12.4, kasi nasa disconnect voltage natin is nasa 12 volts. So all goods pa yan. Ayan, hintay pa tayo ng isang oras hanggang 6 AM kung ayun, kung kaya na bang maka-harvest ng ating solar cell, at kung kaya bang makaabot ng ating solar setup hanggang 13 hours. Ayan, magandang umaga po mga ka-tech farm. So hindi na po tayo nakagising kaninang alas 6 at hindi na rin natin na-check kung anong oras ba nagsimula mag-harvest yung ating panel. At tara, ngayon i-check na natin kung tumuloy ba yung ating mga devices, na hindi ba sila namatay kaninang umaga, no? Tara, check natin. And so ito na po yung ating meter. Ayan, kung mapapansin nyo sa ating meter, meron tayong tingnan natin 20 hours, at sa 20 hours meron tayong 19.79 ampere hour na konsumo. So ayun nga, hindi pala namatay talaga yung ating mga devices. Hindi rin tayo nawalan ng power kanina. Meron pang sigurong natira yon at nagpatuloy siya. Ngayon ay ang running time natin ngayon ay nasa 20 hours na po, at hintay na lang natin na mag 24 hours at tingnan natin kung magkano na ang kanyang nakukonsumo for 24 hours. So ito ay pagpapatuloy natin ng 2 araw, at mamaya susubukan ulit natin na hintayin kung anong oras ba nag-harvest ulit yung ating solar panel, at ilan na lang ba ang natitira kapag ayun, alas 6 na ng umaga. Kasi usually ang computation ko kasi 13 to 14 hours dapat kaya niyang mag-survive nang walang backup power galing sa araw. Kasi yun nga, dahil nga ginagamit siya sa gabi, tapos
kailangan tuloy-tuloy yung kanyang supply. Okay, so ngayon nga pala ay umuulan. So check natin kung gaano ba ka init sa labas, kung makulim, gaano ba siya kakulimlim, kasi hindi ito masyadong naaarawan ngayon. Kung titingnan natin, so yung ating battery ay nasa 13.9 volts na, at 19 volts lang yung nakukuha ng ating monocrystalline na solar panel. So tara, check natin sa labas kung gaano ba ka makulimlim, ano. Ayan, eto, sobrang makulimlim ngayon. Ayan, mapapansin nyo wala talagang araw, maulap at umuulan pa nga. Kanina umuulan, ngayon umaampon-ampon na lang. Ayan, walang araw tayo makikita, di ba? Ayan. So kahit pa paano naman, ayan yung ating solar cell na ulanan na, may tubig-tubig pa sa ibabaw. Ayan, so kahit pa paano naman nakaka-harvest tayo at nakakapag-charge ng ating battery. Kung nakita nyo kanina, nasa 13.9 volts na yun. So alauna na po ngayon ng hapon, 1:26 na po ng hapon. Siguro pagpalagay natin na sa alas 7 alas 6 ng umaga nag-umpisa na siyang mag-harvest. So nasa 5 hours ata, oo, mga nasa 5 hours pa lang, halos ma-full charge niya na po yung ating battery. Ayan. So ang battery pala, ang ano pala natin dyan, yung ating charge controller, nakaset po yan ng floating voltage ng 13.8 volts. So kapag umabot na po siya ng 13.8 volts, ang nangyayari po ay si-switch siya into PWM na charging, para hindi po masyadong malakas yung kanyang bigay na voltahe at para hindi po masira yung ating battery. Ganun po yung sa pagkakalam ko. Hindi po ako expert noon, pero ayan, comment down lang po below kung mali yung pagkakaintindi ko at pagkaka-explain ko, no. Yun lamang po, mga ka-Tech Farm. So hintayin lang po natin na mamaya bukas kung ano nga ba ang resulta, kung kaya niya ba talaga magdamagan na walang patayan yung ating isang router at isang laptop gamit lamang po ang ating isang maliit na solar setup. Ayan, good morning guys. Ayun, nakagising na rin tayo ng alas 6 ng umaga, no, at ito na po ang sinag ng araw sa alas 6 na po ng umaga. Ayan, so dun po nagmumula yung sinag ng araw. Tapos ayan, nandito yung ating solar panel. Hindi pa siya masyadong naliliwanagan, medyo basa pa nga po, may mga hamog pa, tsaka umulan din po kasi kagabi. Kaya ayun, tignan natin, mga ka-Tech Farm, no, kung ilang voltahe na ba ang binibigay ng ating solar panel. Okay, tara, let's go. Okay, so ngayon natitira sa ating battery ay nasa 12.3 volts na lang po. So nasa 50% na po talaga tayo ng ating battery, and nag-charge na siya 12.4. so meron na tayo nakukuha 12.3 volts pala. Yung pala yung voltahe na binibigay, no, nung ano natin, solar cell. Sa ganong sikat ng araw, sa alas 6 ng umaga, meron na po tayong 12.3 volts na nakukuha, at nagsisimula na pong i-charge yung ating battery. At nasa 12.4 na lang po yung natitirang battery sa atin, ano. Check natin, 12.4, ayan. So sa 12.4 po, mapapansin nyo, ay kung makikita nyo dyan, 12.4 is nasa almost 50% na po yun ng ating battery capacity. At kagabi din pala nag-charge ako ng mga nasa 60% na po. From 10% to 60% ng aking cellphone, nag-charge din po ako kagabi. Ginamit ko po siya, kaya siguro medyo naubos din yung laman ng ating baterya. At tinasan ko rin yung ating voltahe ng 0.4, 0.3 sa ating laptop, na para hindi siya kapusin naman.
At kung titingnan naman natin sa ating meter, ngayon ay nasa 16 watts, 12 watts yung ating konsumo, average po yan. At okay, so kabuuan po nasa 36 hours na po tayo and 30 minutes. So meron na po tayong nakonsumong 444 watt hour sa loob ng 36 hours. Ayan, at ang ating ampere hour is 35. Nasa 35 ampere hour na yung nakonsumo natin for 30 hours na paggamit na itong laptop. Ayan, yung laptop natin. Tapos yung ating PLDT modem. At may mga kaunting charge din po ng mga cellphone. Kahapon sa umaga nakapag full charge ako ng cellphone, tapos sa hapon din nag-charge ako ng kaunti, mga 2 oras. At sa gabi naman, ayun nga, nag-charge din ako ng mga siguro 10% lang yung natitira, at nakapag-charge ako ng hanggang 60% ng aking ng battery ng cellphone, ano. Ayan, so medyo malaki-laki din talaga ang na ibibigay niyang ano. Ayun, meron pala tayo ditong pamatay ng langgam. Ito, marami kasing langgam dyan, so and effective to. Maraming nang namatay na langgam nung ano, marami nang nalason dyan na langgam. Ngayon bumalik na naman sila, no, kasi pumupunta kasi sa mga device yan, kaya kailangan ayun, nakain nila yung pagkain. Ayun yung pagkain na yan. So kung may problema kayo sa langgam, yun mga devices nyo, pwede nyo gamitin yan, yung Akita ant killer. Ayun siya, nakain naman, dami mamamatay. Ayun na, yun lamang po mga ka-tech farm, no, ang ating testing for sa ating small setup na laptop and PLDT router, at may counting charge sa ating cellphone. Ayun, all goods naman po tayo. So 24/7 po natin pinandar yung ating mga devices, at hindi naman po tayo namatayan. Kahit po ang mga testing natin ay palaging makulimlim at maulan, ayun, medyo hindi tayo kinakapos naman po sa battery. Ang gamit lang natin is 55 ampere hour na battery at isang 160 watts na panel. At sa next video ko po, kapag nakapag budget ako, mag-upgrade tayo ng isa pang battery at isa pang solar, at titignan natin kung ilang device na ba ang kayang pagganahin ng setup na yun. Okay, yun lamang po mga ka-tech farm, at lagi po natin tatandaan, pananalig sa Panginoon, sipag at tiyaga ang pangunahing pataba sa pagsasaka.